Hi, Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 para sa inyong General Tarot Reading, Love Message para sa araw na to. Tingnan natin ang mga energies connected sa iyo ngayon. Nga pala, isang maulan na araw. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Okay, so may na-ready na akong mga cards. We have here someone na nakatrap sa isang sitwasyon dahil sa trabaho. Or may kailangan siyang gawin. Itong sitwasyon na to guys is a karmic situation or connection. We have the Tower sa bottom of the deck. This is a transformation. I see someone na kailangan ayusin yung buhay niya. Okay? And itong taong to, okay, Seven of Cups. Marami siyang gustong gawin. Kaso lang, hindi niya magawa kasi nakastuck siya sa isang situation. Okay? Eight of Pentacles, King of Pentacles, Eight of Swords. Malakas dito ang energy ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Air sign. Merong energy ng Scorpio or Cancer. Although this can be any sign naman guys. Nga pala, it's Cancer season. Happy birthday sa mga Scorpio. So, comment kayo guys kung kayo ay Scorpio. Although, itong reading na to ay para naman sa kahit anong zodiac sign. Pwede kang mag-resonate. Although, napaka-specific ng mensahe, kaya hindi rin sa lahat magre-resonate. Okay, so back to the reading. Itong person na to, hindi nga kasi siya makalapit sa'yo kasi may obligations siya na kailangan gampanan ngayon. And, kailangan niyang maranasan to. Kailangan niyang matutunan. Marami siyang kailangan matutunan muna. So, we have Knight of Pentacles. Oo, papunta siya sa'yo. Gusto ka niya. Pero, mabagal ang movement. At, meron talagang humahadlang dito, guys, na karmic situation. We have Two of Wands. Six of Wands. Nagpaplano siya, pero hindi siya makamove. Pero sa dulo, ang gusto niya mangyari is ma-achieve yung pagbabago. Okay, 222, angel numbers on the screen now at namatay yung ilaw namin. Ayan, bumalik. Okay, mukhang mag-brown out na. So, nga pala, keep safe kung saan man kayo sa Pilipinas kasi, meron kasing bagyo eh. So, anyway, so, the Fool sa bottom of the deck, parang feeling nga nagmumukha siyang tanga. Kasi, gusto man niyang lumapit sa'yo, pero kailangan mo na niyang ayusin yung sarili niya. Nagkaroon kayo ng conflict at yun na nga, gusto niya magkaroon ng victory and success. Pero this person is also a people pleaser. So, ibig sabihin, para na lang hindi sila magkagulo nitong karmic connection niya, ay nakikisama na lang siya. Okay. So, the Fool, King of Swords. Okay. Malungkot siya eh, the Emperor. Seven of Wands. Okay. So, I hope naririnig niyo ako guys kasi ang lakas ng ulan. Okay. So, anyway. Nakita ko dito. Sinustock ka nitong person na to. Gusto niya paglaban yung connection ninyo pero hindi niya masabi yung ibang mga bagay at defensive siya kasi feeling niya ina-attack mo siya kasi wala siyang panahon sa'yo. Masyado siyang busy sa trabaho niya or busy sa isang tao na umaagaw ng attention niya from you. So, the devil is here. Alam mo, nagkaroon siya ng third party. Okay? Meron din dito person na sobrang workaholic. So, dahil sa pagiging workaholic, parang hindi na niya masyado na-enjoy yung buhay niya. Pero, again, nakikita ko nga kasi yung person na nagkaroon ng third party. At pinagsisisihan niya yon with this Five of Cups. Malungkot siya. Ayan. Kasi, mukhang natuklasan mo. Okay? Sa ayaw mo at sa gusto, natuklasan mo. At mukhang meron na nga siyang pamilya. Tingnan mo, oh. Itong picture na to. Ayan, merong couple, tapos merong bata. So, mukhang natuklasan mo na may pamilya siya or nagkaroon siya ng pamilya sa iba or nagkaanak siya sa iba, may iba siyang nabuntis. Kasi this Judgment card, it's a spiritual thing eh, na, kumbaga, it's a realization na hindi ito mag-work out kasi nga, may mga tao sa paligid niya na kailangan niyang pakisamahan. Like I said, people pleaser nga kasi itong taong to. Hindi siya makahindi. So,
hindi siya marunong mag-set ng boundaries. So, go with the flow lang siya. Kaya din siya na-trap. Okay? Sarili din naman niyang desisyon at... Ay, sorry. Oh my gosh. Okay, yung monetary ko. So, hindi lang naman kasi decision yan na piliin niya itong third party or itong karmic. But, it's also a situation na talagang wala din siyang magagawa. And also, ayaw din niyang tulungan ng sarili niya. Diba? Okay, ngayon, nakikita ko dito. Gusto niya makipag-ayos, merong travel or pag-uusap. Oh, pero ang nangyari pala dito, iniwanan ka niya, no? Iniwanan ka niya at nagpakalayo-layo siya. Okay. Kasi hoping siya na gaganda yung buhay niya sa feeling ng iba. Okay, the world and the Hierophant. Pwedeng nagpakasal na itong taong to. Okay, grabe Parang intense. Alam mo, nakikita ko ngayon, di ba nagkaroon siya ng third party? So, maraming nangyari sa kanila nung taong yon. Yeah, for some of you guys, they are living together with this other person. Pero, ngayon, nagkaroon ng ending at ang gusto niya ngayong mangyari is bumalik siya sa'yo kasi meron daw siyang commitment sa'yo. It's either ikinasal kayo or gusto niya na mapunta na sa ganong level yung connection niyo or yung relationship niyo. Ayan, mukhang magbo-brown out na naman. Oh, wait lang guys ha. Patayin ko na lang yung ilaw. Sandali lang. Ayan, so tuloy natin guys. Knight of Swords. Okay, so sabi niya dito na gusto niyang itama yung mga pagkakamali niya sa'yo. 3 of Pentacles, 10 of Swords. Merong ending, okay? May mga ginagawa siya sa bahay, may mga inaayos. Okay, oh. Alam mo, nakita ko dito, parang nasalanta ng bagyo. I mean, very timely kasi, kaya medyo nagulat ako dito. So, siguro nga, nagkaroon siya ng financial losses. Pero ang sinasabi kasi dito, blessing in disguise. Kasi dito yung Ace of Pentacles sa dulo. So, this is a new beginning na nagdadala ng stability, bagong simula. May mga kailangan bitawan, kailangan i-let go. Pero this is guided by God. Okay? Kasi nakita mo, andito yung 10 of Swords. So, sugatan siya, diba? So, andun yung feeling na, oo, masakit mawalan. Pero, at the same time, itong kawalan na to, yan din yung nagbubukas ng opportunity para magsimula ulit. And I just saw 111 angel numbers on the screen. Okay, so kahit anong sitwasyon to guys, pwede itong sa career, pwedeng sa, ayun na nga, yung nakakita ko dito, merong affected ng bagyo. This can be also their other relationship na hindi nag-work out, pero yung nasirang connection na yon, magdadala din ng bagong simula na eventually magbibigay ng stability dito sa taong to. Pero tingnan natin. Okay? Anong susunod for this person? Okay, the Strength, 4 of Swords, 7 of Pentacles, and the Hangman sa bottom of the deck. So, new perspective. Alam mo, nag-heal siya and mahirap sa kanya yung healing, especially sa financial. Parang, sa ngayon, hindi pa niya mabibigay sa'yo yung isang commitment na talagang gusto mong magkaroon or gusto mong mangyari. Pero, hindi pa siya gi-give up kasi with this Strength card, this is a strong person. Okay? Nasa healing process siya with this 4 of Swords. And, mabagal nga yung movement. Pero, andun yung natatauhan na siya, may realizations na siya, may mga lessons learned. Okay, so sa bottom of the deck, we have Queen of Cups. Wow. Okay. So, ang nakita ko kasi dito, someone na gusto makipag-usap at makipag-ayos, makipag-reconcile sa'yo. Kasi,
naliliwanagan siya with this Sun card and the Four of Wands. Naliliwanagan siya na pwede nyo ayusin itong connection na to. Okay, merong ako nakikitang commitment, stability, balance, pwedeng marriage na paparating. So, gusto kong tingnan muna. Ano ba talagang intention nitong taong to? Okay, alisin ko muna to guys. Anong intention nitong taong to? So, bago tayo magpatuloy sa tarot, I will use this one, Lover Oracle. Na itatag ko na rin para kung gusto nyong bilhin tong cards na to, makita nyo from Shopee. And also, may mga crystals din akong ginagamit sa mga tarot readings ko na para gumanda yung ating energy habang nagre-reading. And may mga rituals po yan, yung mga crystals. Pero may tatag na din ako from Shopee in case na gusto nyong bumili ng sarili nyo. Okay. They have hurt me. People don't believe in me. Parang pa-victim. Emotional siya. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Oh my gosh. Why do I feel so lost? Okay. Nalilito siya ngayon eh. Sobra siyang confused. Pero one thing is for sure, kailangan ka niya, gusto ka niya, mahal ka niya. At kailangan niya yung support mo. Hindi lang yung pagmamahal mo, but yung feeling na pag andyan ka, iba talaga. Malakas ang loob niya, malakas ang confidence niya. So, sa'yo siya nakakuha ng confidence na hindi niya naranasan sa iba. Grabe ah. I need to figure myself out. Okay. Why do I feel this way? It is dark without you. Okay, kung napapansin niyo, paulit-ulit lang yung message. Medyo lost siya. Medyo andun yung feeling down siya. Mukhang may trauma itong taong to, nakadil mo. Kasi itong karmic na kadil naman niya ay talagang in-stress siya, inubos yung oras niya, inubos yung energy niya. So, kaya ganun. So, this person is really longing for you. Sabi dito na kailangan ka niya. Okay? Kaya feeling lost siya. Pero alam mo, ikaw yung nagbibigay ng direksyon sa kanya. Grabe. I have to let you go to find myself. Okay? So, alam mo yung feeling na kailangan ka niya, pero binitawan ka niya para mas maunawaan niya yung sarili niya, mas makilala niya yung sarili niya. Ganun ang ginawa nitong taong to. Okay. Ano pa ang intention niya? Oh, sabi ko na eh, may trauma. Ayan. Childhood trauma. The passion is too much. No one understands me but you. Oh. So, pag andyan ka, feel niya na, alam mo yun, may kabuluhan lahat. Ganon yung pakiramdam. Okay, may nilaglag na card. Ano to? It is all too much. Medyo na-overwhelmed lang siya ngayon. Okay. And sa bottom of the deck, it says, I'm obsessed with you. Oh my gosh. So, in love sa'yo itong taong to eh. Foggy yung isip niya. Okay? Parang feel ko, you're dealing with someone na may issue sa mental health. So, ano bang paparating dito sa love connection na to? Tingnan natin. Anong paparating? Okay. Falling fast. Love happens quickly but don't lose yourself in the process. Relax, find joy in the simple pleasures of just being together. Okay. No-overwhelm siya, pero chill na chill lang siya. Parang hindi niya minabadali yung sarili niya. Settling, avoid settling for less than you deserve in love. Boundaries, love may challenge your boundaries, protect them. Okay. No-overwhelm siya, pero chill lang siya. Ganun yung nakikita ko sa taong to. And, yun na nga, nagsisettle for less kasi siya.
hindi siya marunong mag-set ng boundaries. Ayan yung problem. Kaya, napipressure siya eh. Napipressure siya kasi gusto ka nitong taong to. Sabihin natin, oo, mahal ka niya. And, hindi niya maipaglaban itong connection na to. Kaya, relax na lang siya. Chill na lang siya. Ganon. So, unreliable. Nakakatawa. Okay? Kasi, dapat kasi sa isang relationship, andun yung trust sa isa't isa na kahit anong mangyari, paglalaban nyo yung isa't isa. Pwede din namang wala kayong commitment, kaya ganito siya na parang relax lang masyado. Ayun niyang ma-pressure. Alam mo yon, gusto niya andyan ka, pero hindi siya nagtitake accountability sa'yo sa kung ano na ba yung status nyo, or kung mahal ka ba niya talaga, kung loyal ba siya sa'yo, kung andyan pa rin ba siya para sa'yo. Window, a new adventure in love is coming, get ready. Oh, okay. So, ang nakikita ko dito sa taong to ngayon, wait lang, buksan natin to. We have sparks, keeps the sparks flying, surprise each other with gestures of love. Dreams, look to your dreams, they hold all the answers you seek. Okay. So, wala siyang may papatunayan sa'yo, pero bibiglain ka niya, or at least gusto niyang mangyari yon, na isa-surprise ka niya, mabibigla ka, babalik siya sa buhay mo, or makipag-ayos siya sa'yo, pero walang stability dun. Okay? Kasi window lang to, guys. And for some of you, sa isip lang niya to, walang action na gagawin or ipapakita. Pero andun yung spark, andun yung kagustuhan niya, andun yung longing, okay, yung chemistry, yes, meron. And itong dreams, parang fina-fantasize niya kung ano yung gusto niyang mangyari. Hideaway, make time to be with your person, create your own special hideaway. Okay, sorry to say, but ang narinig ko kasi parang panandalian lang na, ayan o, may sparks, diba? Tapos hideaway. So, panandalian lang or pansamantala lang na makipag-reconnect siya. Okay? Nasa sayo na yon kung knowing naman na hindi niya kayang actually, gusto niya mag-settle down eh. Yung nga yung weird dito sa taong to. Kasi gusto niya mag-settle down. Pero, hindi niya magawa-gawa. Nakakaloka. Okay, charisma in reverse. Passion. Love flows to you. You radiate charisma and charm. Oh, passion. Keep the flame of passion alive. Is the heartbeat of love. So, ang nakikita ko kasi dito, someone na maraming may gusto sa kanya at parang ini-enjoy niya yung time na yon na maraming may gusto sa kanya at temptation yun eh para sa kanya. Okay. So yeah, cheater nga. Cheater nga yung nakikita ko. Oh, wow guys. Alam mo, namimiss ka nitong taong to. Passion and together. Find joy in the simple pleasures of just being together. Ayan, may sparks. Gifts. Grabe. Parang isa-shower ka with gifts. Medyo love bombing yung ginagawa niya. Yung tipong nawala yung tao, naging busy, naging sobrang busy, tapos biglang ila-love bomb ka. So, ang weird, di ba? Divine timing. Trust in divine timing. Love arrives when it's meant to. Okay. So, tingnan natin. Ano ba ang mga energies around the two of you? You and this person. Child. Oh, may anak kayo? Or this can be someone na excited siya, medyo childish, or medyo immature. Lady. Okay. Merong mother and daughter. So, gusto ka niya makausap.
alam mo, nakakita ko dito, genuine naman yung pagmamahal eh. Yung nga yung nakakalito din sa taong to. Kasi, andun talaga yung pagmamahal and tunay na pagmamahal yung nakikita ko dito. Kaso lang, yung ngayon kailangan mo din maunawaan na nakatrap siya sa isang sitwasyon. Kaya hindi kayo pwede. Ayan, yan yung pinaka-message sa reading na to. Hindi kayo pwede. The moon. Very intense yung emotions niya. Sobrang amplified. So, mukhang super busy. Okay. Ano pa? We have mountain. Mountain. Okay. Ano pa? The crossroads. Grabe. Stork. The house. Oh, wow. Grabe. So, intense naman pala nito. So, itong mountain, ito yung burden sa kanya. Yung taong karmic, nakadeal niya. Crossroads, house, and the stork, ikaw to. Sobra siyang komportable sa'yo. And, nakita niya yung stability, and yung happiness, and yung love, yung movement, yung growth ninyo together. Pero, andito siya sa gitna, nasa crossroads siya. So, ano ngayon ang gagawin niya? Ayan yung sobrang nakakalito sa kanya. Kaya, kanina, na-pick up natin yung energy ng hangman. Tama ba? Nasa mind ko yung hangman eh. Lumabas nga ba sa reading na to? Or sa pre-shuffle ko yun nakita? Kasi the hangman is telling me na it's a realization nitong taong to na andito siya sa crossroads. Kailangan niyang pumili at hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos, hindi siya makapili. Okay. Pero, kung itatanong natin sa puso niya, ano kaya ang desisyon niya? Diba? Tingnan ko nga. Oh my gosh. Ayan, heart nga, oh, the locket. So, ang nakita ko dito, oo naman, mahal ka naman niya. Kaso lang, ang nakita ko din dito, nakastuck eh. Locket, diba, nakasarado to. So, nakastuck talaga siya sa sitwasyon na, sa ayaw niya at sa gusto niya, andun siya sa sitwasyon na yon. Grabe. So, kaya siya nalulungkot. Dito niya gusto sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Kasi itong the stork, very high vibe, very positive vibe. Sobrang saya niya. Parang feel niya na isa siyang maswerteng nilalang. Sorry yung kasi narinig ko. Napakaswerte nitong nilalang na to. Kasi meron siyang ganitong experience sa buhay. Meron siyang nakilalang person na kagaya mo. Isa kang divine beauty. Isa kang earth angel. It's very rare. And it's a gift. Ayan. So, hindi lahat ng tao nakakahanap ng ganyang klase na connection. Ano to? The journal, the anchor. Nagpaplano siya, paano ba makaalis sa sitwasyon na hindi niya gusto. And, ayan, maybe nagsusulat ng notes. Pero ang inisip niya kasi dito, ang hirap. At iniisip niya kung kaya ba niya ibigay sa'yo kung ano yung deserve mo. Kasi alam niya kung anong deserve mo, alam ninyo pareho. Hindi siya tanga, hindi siya slow. Alam niya. Okay, kahit hindi niya mabigay, pero alam niya yun. Hindi mo kailangan sabihin sa kanya. At hindi naman din para sabihin mo sa kanya or para habul-habulin mo yung ganitong klase ng tao, guys. Just saying, okay? Fish, okay, may opportunity. Oh my gosh. Alam mo, nakita ko sa'yo tong energy na to eh. Meron kang opportunity na it will help you move forward in your life. Napakalaking blessing. We have the Fox and Gentleman. Oh my gosh. Anong ginagawa nitong taong to dito?
Okay, una sa lahat, mahal ka naman niya, gusto ka naman niya. Kaso lang with this fox energy, masyado siyang malihim and suspicious. Alam mo yung kaduda-duda, yung mga pinapakita niya sa'yo, yung sinasabi niya sa'yo. I just saw 1, 2, 3 angel numbers. So, ang tanong, dapat bang pagkatiwalaan itong taong to? Kasi kung sa mahal, yes naman, may pagmamahal naman siya sa'yo eh. Kaso lang, paano yung kinikilos niya? Ang weird. For some of you guys, may secret admirer ka. Pwedeng the same person, pwedeng ibang person. Pero itong secret admirer na to is magulo siya, makulit siya. Guguluhin ka. Medyo weird. Mais. Oo nga, magkakaaway kayo nitong secret admirer. Kasi para siyang papansin, desperado siya. Para siyang tanga, sa totoo lang. Okay, sorry. Sorry naman, yan kasi yung narinig ko eh. Kailangan ko sabihin na, ayun na nga. So, remember, hindi naman sa lahat magre-resonate to, guys. Okay? Ayan. Pero kung nag-resonate sa'yo, i-comment mo dyan. 212 angel numbers on the screen. So, magkaka-conflict kayo nitong secret admirer mo na weird. Oh, the sun, clarity. Bouquet. Oh my gosh. Actually, mukhang liligawan ka nito. At nakakita siya ng opportunity eh. Okay, last card is the letter. Oh my gosh. So, in love siya sa'yo eh. Obsessed siya sa'yo. May gusto siyang ipaliwanag sa'yo. May gusto siyang sabihin sa'yo. Kuha tayo ng mensahe galing sa soulmate mo. Pero, aalisin ko muna to. Ayan, naalis ko na. Ito yung mensahe galing sa soulmate mo or sa twin flame mo. So, very spot on to. Actually, ginawa ko to para sa inyo, guys. Mensahe galing sa soulmate mo or sa twin flame mo. Don't pressure me. I lied and regret it. Oh, intense nito ah. So, nagsinungaling siya sa'yo, nagsisisi naman siya, pero hindi naman para i-pressure mo siya. Parang codependent itong connection na to. Kaya din siya nakagawa ng pagkakamali. Kasi, ang nakita ko, parang gusto niya i-prove sa sarili niya na may sarili siyang desisyon. Hindi mo siya pwedeng kontrolin. Or, walang kahit na sinong pwedeng kumontrol sa kanya. I wish things were different. Ayaw din naman yung mangyari yun kasi ayaw kanyang saktan at ayaw niyang maging rude sa'yo. Pero parang survival mode tong taong to eh. Kaya ganon. So, wala na siyang pakialam kung sino pa yung masaktan niya. 111 on the screen now. I need you to make the first move. Wala na siyang pakialam kahit oo, mahal ka niya or minahal ka niya pero survival kasi siya eh. So, oo, nahuli mo siya na nagsinungaling siya or niloko ka niya or nag-cheat siya sa'yo. So, nahihiya siya sa'yo kaya iniisip niya ngayon na sana mag-reach out ka sa kanya. Kaso lang mukhang hindi ka nag-reach out sa kanya eh. So, napipressure siya, nahihiya siya, nagsisisi. Oh my gosh. Yung music sa mind ko na narinig ko ngayon is yung nanghihinayang. Jeremiah ba kumanta nun? So, pakinggan nyo yun, guys. Kasi isang mensahe na yon, yung buong kantang yon. Ayan. So, gusto niya ngayon mag-first move ka. Kasi sobra siyang nagsisisi. Sinaktan niya ang puso mo. Hindi na sana iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana patawarin mo. Ayan. Yan yung mga lyrics na narinig ko, guys. Okay, so gusto niyang patawarin mo siya, nagsisisi siya. Pero hindi siya mag-reach out sa'yo kasi nanghihinayang siya. Ang gusto niyang mangyari is ikaw na yung mag-reach out sa kanya. Okay. Ano pa? Mensahe galing sa soulmate mo or sa twin flame mo. I hide my true self. Ayan. Nagtatago. People don't believe in me. Challenges, obstacles.
I have so much things running in my head. Okay, marami siyang pinoproblema. Kaya, pinipili niya mag-isa. Kasi, people don't believe in me. So, parang nasira yung reputation niya. Open your mind. I pray about you. Oh, I love you unconditionally. Oh my gosh. Everything reminds me of you. Alam mo, na-obsess siya sa'yo. At pinipray ka pa niya. Okay? Sana buksan mo ang isip mo pala. Kasi sobra kanyang mahal at lagi kanyang naaalala. Grabe. So, ang tanong. Wow, ang tanong. Okay. Ang tanong, ano ba ang mensahe ng mga angels mo para sa'yo? Tingnan natin. Oh, 888 abundance. Oh my gosh. Blessings are here and more are on the way. Let yourself feel the abundant flow of prosperity that is all around you. As you stand on your highest self, you attract all that you were once seeking. Giving is always the doorway to success. Grabe, guys. Comment! Claim abundance. Comment 888 to claim this beautiful energy. So, maraming blessings andito na ngayon at marami pa ang dadating pa na blessings. Kaya i-claim mo na ngayon na. I-claim mo na ngayon. Hindi ako nagbibiro, guys. So, sabi dito, i-enjoy mo yung abundance, yung prosperity na nasa paligid mo. You are in your highest self right now. So, sobrang high vibe ka ngayon. At marami kang na-attract na blessings. At yung pagtulong mo sa iba, nagbubukas ng pintuan yan para magkaroon ka ng success. So, i-comment nyo din yung affirmation. The more good I do in the world, the more abundant my life grows. I radiate an energy of loving kindness. Wow, guys! Ayan, galing nun sa mga angels mo. Isa pa. Isa pang mensahe. Okay, you have 15, creativity. 1, 2, 3, 4, persistence. Ayan. So, itong isa lang babasahin ko muna. So, creativity. Keep accessing the creative connection that you feel to the divine. The whispers speak through your creative connection, allowing you to express the beauty that is within you and connect you to the love that is around you. Wow, guys. So, mag-pray ka at ipagpatuloy mo yan. Gawin mo yan palagi. Kasi, nakikita yan sa'yo na maganda yung energy mo and you have creativity. So, nakikita ng mga tao sa paligid mo yung ganda mo. Wow, I love this. And then, i-comment nyo yung affirmation. Creativity is my birthright. As I express my creativity, I feel a beautiful flow of love and connection. Ayan, guys. So, napaka-natural sa'yo yan, yung pagiging creative mo. Okay. And then, okay. Ano pa ang mga energies connected sa'yo? Life purpose. You have a life purpose. 3 0. Okay. This is a new beginning. Yung 3 0 na yan. 1, 2, 3. So, take it one step at a time. Huwag madaliin. You are on the right path. Inner child healing. Wow, guys. Kaya pala, merong child na energy kanina. Parang magaan na energy, masaya. So, mukhang ini-enjoy mo ngayon kung anong situation meron ka. Hindi lang yan sa love, okay? Merong inner child healing. Nagbibigay sa'yo ng good energy. Crown chakra. Okay. So, lumalakas yung intuition mo. Ibig sabihin. Ano pa? Oh, love is in the air. 11. Oh my gosh, guys. Okay, so baka nakikita niyo yung numbers na yan. Nature lover. Okay, ano pa? Ay, tumalan. Ano tong tumalan? 10. Okay, we have Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Grabe, oh. So, sinasabi na mismo ni God sa'yo na hilingin mo kung ano yung gusto mo kasi ibibigay yan sa'yo.
So, kung meron kang gustong ma-achieve sa buhay mo, sa career at sa love life o sa kahit anong sitwasyon, hilingin mo daw, ibibigay sa'yo ni God. Guys, grabe, i-claim nyo to. Okay, i-claim nyo to. This is Matthew 7:7. So, it is telling you na kailangan mong magdasal, syempre. Kasi kailangan mong mag-ask. Ayan, ganun kasi yun guys. The more you pray, the more na namamanifest mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Meant to be! O, diba? Wow! So, kasi meant to be para sa'yo yan. Kaya ipag-pray mo yan. Help others. Okay. Meron kang tinutulungan. Soulmate. Salve Regina. This is Mama Mary. Wow, guys. So, comment, Mama Mary is with me. Thank you, Mama Mary. Okay, another verse. And Archangel Michael. Okay. Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So comment, I have faith in God. I believe in God. Comment nyo dyan guys, kasi may reward to. Oh, ayan oh, He rewards those who earnestly seek Him. Kaya i-claim nyo to. Comment, I have faith in God. I believe in God. And comment, thank you, Archangel Michael. Okay. One more. Ano pa? Ano pa? Mensahe para sa ating Earth Angels. Actually, gustong lumabas nito. Oh, we have powerful transformation. Isa pa. Prayer life. And alam mo, powerful yung dasal mo. 1, 2, 3, 4. Grabe. Magdasal ka kasi sobrang powerful yung dasal mo. Okay? Daming tumutulong sa'yo. Spiritually. Third eye chakra. Okay? Malakas ang intuition mo. Repentance. Right path. Okay? Sacral chakra. Meron kang kailangan i-end na cycle ng buhay mo na hindi nakakatulong sa'yo. Kasi nililid ka sa right path or sa tamang landas. Kind heart. Wow. You have a kind heart. Oh! Money, money, money. Comment. Claim money, money, money. I-claim nyo to, guys. Ayan. I love it. 11 ulit. Oh my gosh. Ayan, guys. So, this is destined for you. Itong money na to, meant to be yan para sa'yo. I love it. Oh, wow. Blood of Jesus protects you. 111. Okay, comment. Thank you, blood of Jesus, for protecting me. Comment, the blood of Jesus protects me. The blood of Jesus washes away all of my sins. Amen. I love it. Grabe. Ayan guys, I love your energy. So, kuha tayo ng advice. Okay, ito na lang, mag-wish na lang kayo. Kuha tayo ng sagot sa wish nyo. Okay, so isipin nyo ngayon, anong wish nyo? Okay, mag-wish na kayo guys. Okay, ito na. So nga pala, like po ng video, comment kung kilala nyo na ba ako or kung bago lang ba kayo dito sa channel na to para ma-acknowledge nyo na kailangan nyo ng gabay at masagap natin ang energy nyo sa mga ganitong readings natin. At kung hindi naman kayo interesado sa ganitong klaseng reading, huwag nyo na pong panoorin. Okay. Pero kung pinanood nyo hanggang dulo, well, thank you so much guys. Okay. So, ready na ba kayo na buksan natin ang sagot sa wish nyo? Comment ready now at bubuksan na natin to. Ayan, comment ready now. Bilis, go. Okay, so buksan ko na din. Ang sagot sa wish mo ay choose a new direction. Oh my gosh. At kung kailan mangyayari ang wish mo, in the near future. At ang advice para sa'yo, look for a sign. Grabe, oh, intense. So, pinapapili ka ng bagong direksyon sa near future. Okay.
Pinapili ka ng bagong direksyon. Okay, ang daming tao. Mukhang marami kang mga kadina, iba-ibang klase ng mga tao. And itong nasa near future, this is actually, para kang nag-level up dito. Look for a sign. Ayan guys, so hindi naman siya nag-yes, hindi siya nag-no. Pero kailangan mo daw pumili ng bagong direksyon. At itong bagong direksyon na to, it will be a good one para sa'yo in the near future. Ito na nga yung transformation na nangyayari ngayon sa buhay mo. Ayan. Okay guys, that's all for our love message. Thank you Earth Angels for watching and Divine Beauties. Pa-like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, pwede kayo magpa-private reading. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details. Check out my Instagram sa dati ko pa rin pangalan, Pinay Angel Tarot. Doon po nakapost yung iba-ibang mga crystal bracelets na meron yan specific intentions, may mga rituals yan, and yeah, specific prayers para sa'yo at may mga mantra yung mga bracelet na to. It will last a lifetime for you guys. So, ayan, tingnan nyo po doon at i-message nyo ko. And again, for the private reading, dun po kayo mag-message sa Viber or sa WhatsApp kasi yun po yung pinakamabilis na paraan. Kasi yung iba nag-i-email pa rin eh. So, i-click nyo lang dyan sa description box para makita nyo yung contact details. Thank you, Earth Angels and Divine Beauties. I love you guys. Have a good day. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Bye!